Nagpahayag na si Vice President Sara Duterte na hindi siya makakaharap sa opisina ng National Bureau of Investigation bukas, December 11, sa personal na dahilan. Ano tayo ngayon? December 11. Hindi daw siya makakadalo dahil sa personal na dahilan. Hindi pa siguro nakapag-isip si Sara Duterte ng kanyang isasagot sa NBI. Kasi syempre, ang alam kong itatanong ng NBI niyan sino yung nagbabanta sa buhay mo? 'Di ba? O syempre, kailangang sabihin ni Sara Duterte kung sino yung taong yun, ano yung grupong yun, taga saan, bakit ka pinagbabantaan. 'Di ba? Ngayon, pag hindi mo nasagot yan, ay lagot ka. Lagot ka. Babalikan ngayon yung mga sinabi mo kay Pangulong Bongbong Marcos, sa First Lady Liza Marcos, kay Martin Romualdez. Babalikan nila yun. Oh, bakit mo sila papatayin? Wala naman palang nagbabanta sa buhay mo. KO! Diba? Paano na yan? Akala ko ba matapang itong si Sara Duterte, pero bakit hindi nagpakita? Anong nangyari? Hindi daw po darating dahil sa personal na dahilan? Kalukuhan yan eh. Umarap ka. Alam mo, ito si Sara walang respeto sa NBI di ba? Oh, ini-ignore niya. Ignore pa more. Sara Duterte. KO! Di ba? JJM Vlog, shoutout po O, tuloy natin. Oy, salamat po sa mga nag-like sa ating live ngayon. Maraming salamat po. Sa 429 likes, maraming salamat po. Ayan tuloy natin. Sa Vice Presidente, may Thanksgiving activity ang Office of the Vice President bukas. Tiniming pa talaga. Office of the Vice President Thanksgiving. Dapat, ikaw naman yung namumuno dyan. Pwede mo namang i-move. Pwede mo namang gawing 12, 13, 14. Diba? Depende. Or pwede mong agahan. Diba? Inuna pa po yung party-party. Inuna pa ni Sara yung mag-happy-happy, mag-party-party kumpara sa problema niya. KO! Sara, Geraldine Dosol, shoutout po Party pa more! Sige lang! Sabi ni love namin ang mga Duterte kasi gusto naming maubos ang mga addict. Wait lang bigyan ko lang muna ng jacket itong isa. Ayan bigyan ko lang muna. Eto na. Sino ang bangag? Dapat pinatay nila yung sarili nila. Kikita niyo yan? Droga pa more. Sige. Ano to? Ano to? Ba't buhay pa to? Kala ko ba I hate drugs? Bakit buhay pa tong mga bangag na to? Bangag na bangag Si Basti, hinamon ko ng suntukan sa loob ng ring, hindi man pumalag. Si Digong, hinabon ni Carbonel, duelo sa Lunita, buhay yung isusugan, hindi naman pumalag. Bayot pala tong mga to. Ba't buhay pa tong mga to? Nagpakita na ako ng video na umamin sila si Digong na gumagamit siya. Gumagamit siya, may video. Siya mismo ang umamin. So, binalita yan sa mainstream media Gusto ko floating. Gusto ko floating. Yun yung sabi ni Digonggong. Ano ba yung floating? Gusto niya po, siya, lutang. Masarap daw. Masarap daw kasi parang nasa heaven ka daw. Parang nasa heaven ka daw. Yan yung sabi ni Digong. Si Basti naman, hindi ko na lang i-mention yung babae na yon. Kasama niyang kumain ng pulburon sa isang mesa tapos may alak pa. Bangag na bangag silang dalawa. Pangalanan niyo dyan sa comment, sino ba? Gustong maubos daw yung addict pero yung mismo yung tatay nila bangag addict.
Di ba? Kasi kapag sinabi ng mga dutae, o kainin nyo yung tae ko, kanin yan ha, hindi tae. Kakainin din nila kasi mga bobo, tanga, inutil, itong mga sumusuporta kay Digonggong. Diba? Tamo si Sara Duterte. Nagpakita ba sa NBI? Hindi. Party-party lang siya. Sarap buhay. Diba? Hindi niya kasi masagot. Hindi niya masagot ang mga itatanong sa kanya. Kaya dinaan na lang sa party-party. Hindi po natin kailangan ng Vice President na puro party yung nasa utak. Puro pasarap yung laman ng utak. Ang kailangan po natin yung Vice President na nagtatrabaho. Hindi po natin kailangan ng tamad. Ito na. Tanggalin ko nga muna tong addict dito. Yan. Bangag. At pagkatapos nito ay kinakailangan niya ring bumalik agad sa Davao para sa libing ng kanyang tiyuhin. Una nang hindi nakasipot si BP Duterte sa paanyaya ng NBI noong November 29 ukol sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo. Ano kayang susunod na, siyempre magkakaroon ng pangatlong pagpatawag kay Sara. Ano kayang idadahilan na naman ni Sara? Namatay yung aso namin. Namatay yung aming ibon. Namatay ang aming pusa. Maglilibing kami ng aso. Ay, may pupuntahan kasi ako dun sa kabila kasi birthday ng aming kalapate. KO! Ano ba kayang mga dahilan? Ha? Sara Duterte naman. Ngayon, may party-party sila. Sabi ni Johnny Batillar, bayaran ka? Oo, 500,000 yung bayad sa akin. Laki ano? Tapos ikaw, hampas lupa ka pa rin ngayon. Patay gutom ka pa rin. Diba? Ako kasi 500,000 bayad sa akin. Diba? 500,000 ang binayad sa akin. Paano ka pa? KO! Sabi ni Fiona, bayaran kita 500,000. Patayin mo yung tatay ko, siraan mo ng siraan. O sumusunod lang ako sa utos, ha? KO! Oo, patayin ko daw yung tatay niya. Kasi gusto ni Fiona, no, na matudas na yung tatay niya. Ito yung sunod natin. Fiona, nasan ka na? Fiona. Ito, sunod natin to. Vice President Sara Duterte again refusing to appear before the National Bureau of Investigation amid its probe into an alleged kill threat against President Marcos. Katrina Domingo returns with the details. Kat? Hi, Ron. Vice President Sara Duterte is expected to skip anew the National Bureau of Investigation's invitation to present herself before the panel investigating a kill plot against President Ferdinand Marcos Jr., saying that she can just submit an affidavit or a position paper. Duterte says that her lawyers advised her that her presence is not needed in the NBI, as she can simply, again, submit either a position paper or an affidavit depending on her decision. She says that she could not come first because she has to attend to some Thanksgiving activities. Also, ano ba yung importante? Thanksgiving o yung pagpatawag sa'yo ng NBI? Kasi yung Thanksgiving, magsaya-saya lang naman kayo na, mag-wine-wine lang kayo dyan. Diba? Magwa-wine lang kayo dyan eh. Kain-kain, pasarap buhay. Okay lang kasi yung empleyado mo, hindi naman makukulong yan. Ikaw naman yung madidiin, Sara. scheduled on December 11, including in those. Sabi na po, John Villar yung pinadala kay Sara Duterte.
Hindi lang po simpleng invitation yan. Subpoena. activities is a means Ang pagkakaalam ko kasi pag halimbawa, isa ka sa pinadala ng subpoena at kung patuloy mong i-ignorein yan, magkakaroon ka ng warrant of arrest. No, hindi ko lang alam sa Vice President kung possible bang magkaroon ng warrant of arrest kasi nga Vice President pa siya. Ang makakasagot lang po niyan yung mga lawyer diyan. media is a lunch with reporters who have been covering the office of the Vice President. After that lunch run, the Vice President said Ang sama naman nung cameraman, zinum yung muka. that she is scheduled to fly back home Ma'am, to Dalisa Enrique, shoutout po. Davao City. If we recall, the NBI issued a subpoena against Duterte earlier this month or late in November after the Vice President said in a live online press conference that she has contracted someone to kill President Ferdinand Marcos. Si Sara Duterte humingi ng chance na, hindi ko alam, nakakalimutan ko yung dahilan niya eh. Basta may sinabi siya nung nakaraan kung bakit siya hindi nakapunta. So humingi siya ng another, humingi siya ng sorry, siguro nag-sorry ba? Or humingi ng, sabi niya na sa susunod pupunta na siya. Ito lang daw hindi siya makapunta kasi ito yung mga dahilan niya, no? Oo, pero ito na nga, 11 na nga ngayon, December 11 na. Pero wala po siya. Kahit anino, kahit kaluluwa, wala. Oo, nandun po sa Thanksgiving ngayon ng opisina nila. 'Di ba? And then the next day or bukas yata babalik daw siya ng Davao kasi iwan ko kung sino yung namatay. No? And then sa pangatlong patawag siguro, I'm sure may pangatlong patawag nito. Magdadahilan na naman na namatay po yung halaman ko. Kailangan ko magtanim ulit. KO. Namatay po yung halaman ko. Alam mo, Susan Flores. Ang alam ko kasi dito, Susan Flores, magna ang amo mo. 'Di ba? Ngayon, bakit ko naman ilalagay sa isipan ko kung ano yung mga, bakit ko naman i-memorize kung ano yung mga pinagsasabing kasinungalingan ni Sara? Kasinungalingan nga eh. I-absorb nyo ba yung kasinungalingan? Ha? I-absorb nyo ba? Yung kabubuhan ng inyong Vice President? Ha? Yung katangahan ng inyong Vice President? Ha? Yan, ganyan kabobo itong si Susan Flores. Susan Flores. 'Di ba? Kumain ka muna. Kainin mo yung tae ng idol mo. 'Di ba? Bakit? Kasi ganito yan. Bakit tae? Every time na magsasalita ng kasinungalingan yung mga Duterte, sasabihin nila, oo nga. Paniwalang-paniwala agad sa kasinungalingan ng mga Duterte. Hindi ginagamit yung utak, hindi pinapagana yung utak. Walang sariling pagsasaliksik. Uso naman siguro yung internet dyan sa lugar nyo. Porket pinakain sa'yo yung tae, kakainin mo na. Hindi ka na mag-iisip kasi bobo ka. Hindi mo na papaganahin yung utak mo. Paganahin mo tanda. Huwag kang tatanga-tanga. 'Di ba? Alam mo, tumanda ka ng ganito pero bobo ka. Tingnan mo. Tingnan mo mukha mo. Tingnan mo mukha mo. Tingnan mo yung mukha mo, pagmasdan mo. Utang ina ka, matanda ka. Nakikita mo yan? Ang tanda mo na pero asan yung utak mo? Utang inang mukha yan. Utang inang mukha to. Kaninong lula itong binababoy ko ngayon? Kaninong lula to? Pagmasdan nyo kung paano ko gaguhin itong animal na to na pinakabobo. Kita nyo yan? Kala mo matalino? May pa-eyeglass pang puta? Utang ina mong matanda ka.
Ha? Wala kang utak. Nasa harapan lang kita. Sipain kita eh. Ano? Ang bubo mo. Anong gusto mo? I-memorize ko yung kasinungalingan ng animal mong vice president? Buhay ka pa? Patay ka na. Baka na-stroke ka na dyan. Tatanga-tanga eh. Tuloy natin to. Marcos Jr. should the kill plot against her succeed. The NBI Linis, antayin na yung shoutout po ha. Magandang hapon po. Okay. has agreed to reschedule the hearing on December 11 after Duterte's staff cited a conflict in schedule and demanded investigators to provide a clear copy of the complaint filed against the vice president, as well as a set of questions that the NBI or the investigators intend. Basta ako, tanda ko yung ginawa ng kabutihan ng ating mahal na Pangulo sa ating bansa. Pero yung katangahan ng mga Duterte, bakit ko tatandaan yan? 'Di ba? Oo. Kailangan nang ilagay natin dito kung ano yung magandang nagawa ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Hindi yung katarantaduhan ng Vice President. Stand to ask the second in command. Ay, salamat po sa 500 plus likes natin dyan. Huwag kalimutang mag-like sa ating live ngayon. Last week, Ron, the vice president, or earlier this month, Ron, the vice president, has repeatedly mentioned that her words were taken out of their logical context and that this is something without flesh. Ron. Thanks for that Lula Nanay, shoutout po story, Katrina Domingo. A Philippine House lawmaker believes there is a public clamor for Vice President Sara Duterte's impeachment. Representative Joel Chua says if the third impeachment complaint against Duterte materializes, it is a clear indication that there is a call for the Vice President to step down from her office. Ngayon, party-party sila sa Office of the Vice President. Yung iba dyan ngayon, iinom ng wine. Sarap ng buhay. Pa-wine-wine lang sila ngayon. Success! Ubos ang budget. Kung ako po ako yung nangunguna dyan, ako yung Vice President. O sige, hayaan ko lang yung mga empleyado ko na mag-enjoy sila kasi deserve nila yan. Pero ako, bilang isang Vice President, na lalo na't may mga problema ngayon na pinoproblema nitong Vice President at pinoproblema ng bansa, hindi ko magagawa mag-enjoy. Uunahin ko muna siguro yung NBI, harapin, bago yung pag-inom ng wine. KO! Diba? Inignore yung NBI. Yan ang Vice President na tamad. KO! Nakaw ho ba talaga ito? Well, yun ang parang conclusion namin. The amount involved here is not the barya eh. Diba? We are talking here of 612.5 million peso, diba? Kaya medyo, sa totoo lang, ngayon lang natin nakita na ganito pala. That's the way they handle confidential fund, diba? Na ganito pala kadali na kunin itong ganito kalaking pera. Nandiyan naman na yung trabaho, I believe congressmen are professionals. So talaga rin namang they will still find ways to perform their task. Ganon kadali. Eto pag ikaw ay expert na sa pagnanakaw sa gobyerno, ganon na lang talaga kadali yan. Imagine, sila sa Davao. 33 years silang naging mayor dyan sa Davao. Papalit-palit lang sila. Pero tingnan mo yung Davao. Pag uwi ko ng Davao, umuwi ako nung nakaraan, kalsada lang, hindi pa nila mapaayos. Lubak-lubak pa rin ang kalsada sa Davao. Lalo na dyan sa papunta dyan sa airport, dadaanan mo ngayon yung kingdom ni Kibuloy. Lubak-lubak. Noong hindi pa po presidente si Digong, kalansay pa po yung yung QGC na yan. Tapos biglang naging presidente si Digong, nabuo ngayon yung QGC. So ang nakinabang po sa build, itong mga kulto.
'Diba? Kung titingnan mo sa labas ng Davao, mga kalsada, lubak-lubak, sira-sira. Pasukin mo yung QGC. Napakaganda ng kalsada. So, inuna yung mga kulto. 'Di ba? Inuna po ngayon yung mga kulto. Pinambayaan yung labas, 'di ba? Imagine 33 years kayo diyan na namuno sa Davao City. Pero bakit pag may baha diyan, 'di ba? Binabaha po yung Davao. Tapos yung mga damo, nadaanan namin, nakita nyo na yung video ko, binidyo ko yun eh. 'Di ba? Ang dumi ng paligid. 'Di ba? Matataas na yung damo. Sabi ko, asa na yung 51 billion? Binadgetan to ng 51 billion pero hindi natin makita yung pag-improve ng Davao. Alam mo yung Davao, napakaganda sana ng Davao kung naalagaan ko yan. Oo. Yung pinaganda lang po nila, Digong, yung pinakasentro ng Davao. Ayun lang. Pero yung mga gilid-gilid na, medyo malayo na, bahala kayo dyan. Shoutout kay Emilda Mostira, ha? At kay Nestle Garcia. Sa legislator and at the same time, para mangampanya. President Marcos says Indonesia has requested the Philippine government to stop making any announcements on the repatriation of Filipino convict Mary Jane Veloso. The chief executive made that statement as he declined to give any comments on an Indonesian official's earlier announcement that Veloso may be brought home to Manila before Christmas. Ipipin ko lang to Wag ka mag-alala, Kukoy. Pangalan mo talaga. Ang pangit ng pangalan mo, Kukoy. Usapang bangag tayo. Alam mo na ngayon. Sino yung bangag? Sino yung ngiwi? Habang ang dalawang itong ngiwi, si Sara Dilat, nakaganyan, no? Nakatira ng, ng pulburon, nakakain. Nakaganyan, no? Anong tawag doon? Ang bihira naman itong mga bobo na to. Siningit ko lang yung bangag, ha? KKK, shoutout po. We were asked by the... Buti pa tong itong babaeng ito. Ito, nakalimutan ko sino to, si Mary Jane ba to? Mary Jane Veloso. Ang sabi ni Digong, nung siya pa yung namumuno, ipagano na daw si Mary Jane. Papatay na lang daw doon. Oo. Ipagano na ba? Yan yung presidente noon. Pero ngayon, tingnan mo, naging presidente. Si Pangulong Bongbong Marcos, tingnan mo. Makakauwi na po ng Pinas. Ganon kagaling ang ating mahal na Pangulo. Napakagaling. 'Di ba? Pero si Digong, tingnan mo, gusto na ipapatay. Na-frame up lang yung tao. Frame up. Pero hindi pinaglaban ni Digong, gusto nang ipapatay. Siyempre, pag napatay na to, presidente ka, wala ka nang gagawin, hayahay ka na. 'Di ba? Hindi ka na magtatrabaho ng mahirap. Hindi mo na pupuntahan to. 'Di ba? Kasi nga, wala na eh. Pero yung Pangulo natin, tingnan mo naman. Ay, shoutout kay John Villar, magandang hapon sa'yo. Okay, tuloy natin. That Veloso may be brought home to Manila before Christmas. Bago mag-Christmas makakabalik ng Manila. We were asked by the Indonesian government that not to make any announcements until everything is settled. So let's respect that request. Meanwhile, the Philippine Justice Department says the Bureau of Corrections Mga Dila Braso, shoutout po. Salamat po sa 572 likes natin dyan. has already made preparations for the return of Mary Jane Veloso. Veloso may be brought to the Correctional Institute for Women in Mandaluyong City, depending on the results of her health assessment. The camp of ex-Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. will file an appeal before the Timor-Leste Appellate Court on his extradition to the Philippines. Attorney Ferdinand Topacio says their lawyers based in Timor-Leste will file the appeal for Teves. Asked if
They are hopeful that the decision of... So ayun, wala akong pakialam dyan kay Tebes. Dapat nga dyan, yan yung pinapatay. Yan si Tebes, dapat pinapatay yan eh. Diba? Di na binubuhay ang animal na yan. K.O. Wala akong pakialam sa taong yan. Okay, shoutout kay kay Rodel Ubando. Magandang magandang hapon. So yun guys, no? Basta ang natin ngayon, hindi po si Sara nagpakita sa NBI, hindi po siya pupunta kasi inuna po muna yung party. Siyempre party muna, 'di ba? Yung pangulo natin busy. Sila party, 'di ba? Yan po ang ating Vice President na tamad. Ay, shoutout muna natin tong iba dito. Wait lang Ay, shoutout po kay Almira Abanilla. Ayan Wait lang. Dapat yan si Tebes talaga, wala na yan eh. No? Dapat kung may bitay lang, dapat binitay na yan sa ibang bansa. Ayan salamat. Mami Prissy, shoutout po So, yun. May natutunan na naman yung mga bobong Didi Shits ngayon na unahin daw muna yung happy. Idol nila yung Vice President nila eh. Wala tayong magawa niyan. Diba? Okay, salamat po kay John Villara sa kanyang sa kanyang pakulay. Salamat po sa blessings. Ayan. Shoutout kay Edgar Tumbok. Ayan.